Hello. So, eto ha. Meron lang akong mahahalagang tip kapag ka-order kayo ng glue ko. Okay? So, mind that. Always mind that na hindi to basta ordinaryong glue lang. Okay? Na kapag bibilhin mo, isa sa walang bahala mo na lang siya sa isang tabi. Okay? Hindi pa pwede yun sa akin. Eto ha, napakabilis lang neto matuyo. Mabilis lang mag-set siya sa lashes. Okay? Kapag binili mo na to, hanggat maaari, i-store nyo to sa isang storage box. Tapos, kapag na-store mo to ng storage box, while open na siya at nagamit mo na siya, make sure na pinapop nyo talaga yung tawag dito, ang glue exist na hangin sa loob. Okay? Pinapump nyo talaga para nang sa ganun hindi siya papasok sa loob. Okay? Pump. Ang ginaganda. Okay, personal turo ko na yun kapag bumili ka ng lash glue sa akin. Basta eto, quick hint lang to sa akin na kapag nagamit na siya, hanggat maaari ilabas nyo yung pinakahangin sa loob. Kasi para maiwasan siyang mabilis matuyo. Okay, alam nyo ba na etong 5 ml na to, magagamit ko na to sa loob ng isang buwan. Kung gaano sa paano alagaan yung glue na to. Okay? And eto makikita mo to, itong maliit na tela na to. Okay? Ito talaga ang isa sa mga best na pamunas sa nozzle na tinatawag nila. Yung nozzle parang ito. Yung nozzle, yung parang dito sa loob. Diba pagpatak mo? Yun. Hindi ko lang i-open. Wait lang. Ayan, i-open natin. Ito yung nozzle. Ayan. Okay? Yan yung pamahid mo. Ito. Gumamit kayo. Bumili kayo ng ganito. Kasi mas nawawipe niya ng maigi yung excess na glue. Okay? Para nang sa ganun malinis yung pagkatanggal nyo ng pagganon. Okay? And make sure at least man lang hindi mo to mai-expose sa init ng araw. Okay? Hanggat maaari, kung meron kayong aircon dyan, hanggat maaari na i-store to siya sa air condition. Walang kung ano-ano, may air condition ka dapat. Okay? Okay, halimbawa, let's say na yung room temperature mo is ideal humidity, ayan yung temperature na kinakailangan niya. Pag nag-set siya sa ganyang 68 to 78 Fahrenheit, ibig sabihin, yan yung kakailanganin niya na room temperature para maintain yung moist niya sa loob. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya mabilis mag-dry sa loob, moist palagi sa loob, 'di ba? Maintain lang yung consistency niya sa loob, yung right consistency ng glue niya kapag ididikit na. So hangga't maaari meron tayong glue sa ating mga shop or sa ating mga bahay na kung saan pwede natin to ma-store. Hindi ako magbibenta kapag wala kang may store
na kahit man lang aircon para alagaan to. Hindi ka pwedeng bumili sa akin ng ganito. Okay? And make sure, okay, ito pa, isa pang tip. As a lash artist, eto, advice ko lang to sa mga expert use talaga. Bakit? Ang expert use or yung nagtitrain na ng gaano nakatagal, kabisado na nila kung paano gamitin to. Okay? Then, kabisado na nila kung gaano kabilis yung kakailanganin nila paano i-apply to sa client nila. Okay? Then, halimbawa, hindi natin i-reject yung mga beginner para gumamit nito. Okay? Walang problema kahit beginner ka. Lumapit ka lang sa akin para ma-guide ka ng maayos. I'll make sure na kapag beginner ka, kapag order ka nito, I will teach you how to real apply sa client mo. Paano ang tamang pagpatak, paano ang tamang pag-wipe, paano ang tamang pag-alaga, pag-pump, ganon po siya. Kailangan sundin nyo po para nang sa ganon, sa inyo naman po yon. Para nang sa ganon, tumagal po yung glue nyo. Okay? So, kailangan kailangan sumunod ka po. Kasi eto yung napakamahal po. Okay? Sayang kung hindi mo siya aalagaan ng maigi. Kasi kahit naman ako, as a lash artist, inaalagaan ko po lahat ng nakikita nyo dito. Every single item na nakikita nyo dito, eto, ang paglagay ang pag-fans neto, grabe, napaka-articulate ako sa mga ganitong paggawa. Even the special in my life, these things is the glue. Ito yung pinakamahalaga sa lahat sa akin. Inaalagaan ko po talaga. Okay? So, ganun ka rin sana. Pagka bibili ka, alagaan mo din. Sundin mo yung mga advice ko para nang sa ganun, babalik-balikan mo. Okay? Ganun po siya. And one thing, sa mga beginner din pala na curious sa mga gamit na meron ako dito, wala pong problema na dumulog kayo sa akin. Okay? I am willing to help basta you are willing to support my business. Okay? Ganon po ang deal natin. And then, actually, meron kayong makukuhang mga tips and advices na galing on my own experience na rin po. So, wag po kayong mahiya na mag-ask po sa akin. Then, I'm willing really to help you, guys. Kasi, syempre, gusto ko mag-expand pa kayo. Gusto ko kayong, tawag dito, i-exhale pa yung mga gusto nyong mangyari sa paglalashes. Okay? And then, ano pa ba ang mga concern? Okay. Etong glue na to, pwede siya sa mga pregnant. Okay? Pwede siya. Pwede din po siya sa mga may allergy. Bakit ka mo hina-highlight ko tong mga ganito? Kasi hindi po lahat ng glue pwede sa mga ganong ano tawag dito? Hindi lahat qualified sa mga ganong cases. Kung meron ka mang mga cases na ganon, conditions na ganon, hindi po lahat ng glue ganon pwede. Okay, pero eto, pwede po siya. Basta kapag may mga ganong cases, dumulog ka lang sa akin para maituro ko sa'yo ang tamang preparation, tamang pag-apply. Ganon lang po yun siya kasimple. Okay po? So, sana may matutunan ka this day. And, ayun, order na po kayo. For only 700 pesos, yung isang buwan mo, marami ka nang magagawa. Oo nga pala. Bago ko pala makalimutan. Bakit ko nga pala advice yung 5 ml
Unlike sa mga malalaking bottle. Like halimbawa, 10 ml and up. Like 10, 15, 20, or something bigger than this. Okay? Bakit kamo? Halimbawa, in your cases, as a lash artist, or kung nag-i-indoor ka man, or outdoor ka man, home service, or nasa shop ka man, bakit hindi ko ina-advise yung mga ganong kalaking bottle? Kasi hindi naman natin hawak yung oras, hindi natin hawak yung clients natin kung gaano sila katumal or gaano sila ka maggawi sa service natin, mag-try ng service natin. So, bakit kamo? Mas advice ko, yung ganitong ml lang ang bibilhin nyo kasi hindi po sayang yung sa pera. Hindi po masakit sa bulsa. Kaya, halimbawa, nabili mo to ng 700 pesos. Okay? So, halimbawa, itong 700 ko, umaabot siya nag-last siya sa akin ng 1 month. Okay, sa 1 month na yon, do you think na maganda pa rin yung moisten niya sa loob? Do you think na ganun pa rin siya kadami sa 1 month na yon? Okay. 700 pesos, hindi ka na po manghihinayang sa ginastos mo. Kasi sa 700 pesos, sa loob ng isang buwan na yon, marami ka na pong magagawa. And I'm sure na i-return na talaga sa inyo yung kinita mo sa isang tao, sa iilang tao na nagagawan mo. Okay? Unlike po, halimbawa sa malaking bottle na binili nyo, I really against that because I already tried that in my own experience na ang malalaking bottle ay sobrang sayang po sa gawa ko kasi hindi po siya agad nauubos sa service na sa isang buwan ko kasi hindi po araw-araw na merong client. Ayun po. Not unless meron na, ito mga isaulo nyo. Not unless, kung ang binili nyong bottle is hindi siya ganun kadali mag-dry up. Unlike this one, is mabilis talaga siya mag-dry up. Ang itatagal lang talaga neto is nasa isang buwan. Not unless kung ang nabili nyong bottle is ang seconds niya is mga nasa 5 seconds ang tinutuyo, pwede pa yung malalaking bottle. Okay? Pero since eto, swak pa sa bulsa, marami ka nang magagawan, fast drying pa, so saan ka pa? Kahit na makailang bote ka neto, kahit dalawahin mo man ng order, ayun, sobrang sulit lang talaga. Kasi talagang patak ka dito, talagang susulitin niya yung patak mo sa bawat service ng client mo. So, kapag maubos man to sa isang buwan, another bili ka na naman, o panibagong gastos. So, at least man lang, hindi siya sakit sa bulsa. Unlike talaga noong malalaking bottle. Kasi hindi mo tansya kung gaano lang kadami ang dadayo sa'yo ng kliyente mo. Okay? Kung halimbawa yung malaking bottle maglalas siya ng 2 months, if okay pa kaya ang retention niya sa mata? Yun ang tanong ko. So, alin ba sa inyo? Yung malaking bottle or etong maliit na bottle? Yan lang. So, ganun lang siya ka-practical ang ml na to. Itong maliit na 5 ml na to kapag pinapurchase mo. So, mainam po na ito lang po talaga yung bilhin.